Work. Ang daming umaasa. Hindi tayo pwede magpahinga. Kasi nga, umaasa sa atin. Mga purpose. Yung mga andalaking negosyo, ang mahal ng bill, magbabayad pa tayo. Bawal magpahinga. Okay. Happy Monday. Monday nga ba? Tuesday. Everyone. Tuesday na. Ayan. Work again. Nag-message sa akin si Madam. Gagawa tayo today ng shawarma. Shawarma ang ating gagawin. Kaya, manghalongka tayo dito sa may chicken. Chicken banana. Kaya tayo ng whole chicken. Kaya tayo ng shawarma. Yung chicken, kagabi pa binili, kaya hindi masyadong nag-a-ice. Kaya malambot lang siya. Tanggalan natin to ng balat. Siguro sa tagal ko na dito sa kaipon ng balat. Ang dami, mga isang sako na siguro, ilang kilo na yung balat na naayos. Dati gusto ko yung balat eh. Ngayon, iba na talaga pag tumanda ka na. Bago natin siya pakuluan at himay-himayin natin siya. Hindi matagal ang pagpapakulo nito, mga 30 minutes lang kasi iluluto pa naman natin yung shawarma pa natin. Kasi dati inaano ko yan, dinidibon ko yan na ganun. Kaso lang sayang yung mga nadidikit sa buto, kaya ganun. Ililaga ko siya para pag hinimay, walang masayang. Kaya dati yung mga buto-buto, sinasabawan namin, nilagyan namin ng maraming ricado, higop sabaw. Sayang kasi, kaya ganun. Para walang masayang. Habang nakasalang yung ating chicken, naggagawa tayo ng sauce para sa ating shawarma. Kumuha tayo ng 2 kutsarang yogurt. Maglagay tayo ng garlic paste. Sa pala yan, sa Albait, yung mga tinitake out ni pag Saturday. Iniipon ko yan, tapos garlic sarap paste. Maglagay na lang tayo ng garlic powder sa chicken mamaya. Tapos mayonnaise. 3 kutsara yung nilagay ko kasi marami-rami yung chicken natin, isang buong chicken. Kaya marami yung nilagay ko. Mix mo lang mabuti yung 3 paste na yun. Yung yogurt, mayonnaise at saka yung garlic paste. Mix mo lang siya kasi galing sa rep namuumuo. Mix mo lang ng mabuti hanggang sa makombine silang lahat. Silang 3. Ganyan lang kasimple gumawa ng sauce para sa shawarma. Tapos lagyan mo lang siya ng salt, konting salt. Mix mo lang hanggang sa dissolve dyan. Siyempre tikman din natin kung tama na yung salt niya. Dagdagan natin, kung hindi pa titimplahan natin para masarap. Tapos saka tayo magpipiga dyan ng lemon. Yung lemon namin maliliit, mahal daw masyado yung lemon na yellow. Parang sobrang mahal. Kaya yan ang mga binibili. Wala masyadong juice. Yan yung binibilad, dinadry ko dati. Ngayon hindi nga nakabili ng marami kasi mahal daw. Yun, okay na yun. Kuha naman tayo ng mga condiments para sa ating shawarma. Kuha natin yung cumin. 1 kutsarita lang, yung dinagdagan lang natin ng konti kasi isang full chicken nga yung ginawa natin na chicken. Isunod natin yung Madilla Maggi. Dagdagan na lang natin mamaya sa chicken kung kulang pa yung natin, timpla.
Isunod natin yung kamon. Hindi ko alam sa English yung kamon eh. Pero para siyang amoy kilikili. Tsaka masyala, amoy kilikili. Pero masarap. Dati talaga masusuka ako pag yun na naamoy ko sa kusina. Pero ngayon nasanay na ako. Sunod naman natin yung black pepper, smoked paprika. Yan yung color, dagdag lasa sa ating chicken. At ito ay ang turmeric powder. Kunti lang kasi ayaw nila yung masyadong madilaw sa chicken, sa shawarma. Diba yung ginagawa ko minsan shawarma white lang. Pero ibang klaseng timpla naman yun, kaya ganun. Tsaka ayun, nagdagdag tayo ng konting garlic powder at saka onion powder. Ganun lang. Tapos salt. Tsaka black pepper. Dito sa paglalagay ng asin, kunti-kunti lang nilalagay natin. Dagdagan na lang kung anong timpla natin mamaya. Kasi nga naglagay na tayo ng salt sa pinakuluan natin na chicken. Tsaka naglagay na rin tayo ng salt doon sa sauce. Kaya kunti lang. Smoked paprika, turmeric, onion powder, salt, at saka garlic powder. Ganun yung natin sa shawarma. Tapos lagyan natin ng sesame oil. Lagay natin yung yogurt mamaya sa chicken. Mix mo lang yan. Dapat kasi kung hilaw na chicken, ito yung imamarinate mo sa kanya. Dito wala nga kaming boneless na chicken. Pag binoneless kasi yung mga chicken namin dito na cut size. Pag iboneless mo yun, dumidikit sa buto. Kaya nilalaga ko siya ng konti. Tapos himay-himayin lang ng ganun. Wala pa, nasayang. Nagamit pa yung sabaw, broth cubes pa sa mga lutuin. Hindi na kailangan gumamit ng kasi yung broth cube nila dito, Nor cubes, parang Maggi. Maggi tawag pala sa kanila. Ayan. Tapos i-adjust na lang natin yung timpla. Ganun lang. Ay, ang dami nun hindi ko na picture At ayun, after 30 minutes, hinamo na natin yung chicken. Ipapa-cool down natin yan bago natin himayin mamaya. Hayaan muna natin lumamig para hindi siya mainit pag hinawakan. Ganun lang. Habang i-cool down pala natin yan, magpiprito tayo ng patatas kasi hindi lang to basta-basta chicken shawarma. Mayroon din siyang patatas sa loob. Or may nasobra, kakainin din nila yan yung pinrito nating patatas. Mayroon namang frozen na patatas dyan, yung ready to fry na. Kaso lang mas masarap talaga sa shawarma yung fresh na patatas tapos prituhin mo siya. Habang kina-cool down natin yung one whole chicken, ito yung kanyang condiments. Turmeric powder, smoked paprika, kamon, cumin, black pepper, salt, onion powder, garlic powder, at saka itong Madila Maggi. Ganun kadami yung niya. Tapos mag-add lang tayo ng olive oil or sesame oil mamaya pag nagluto. Yun yung ihalo natin dito. Kung hilaw yung niluto natin, ito yung natin, i-marinate. Pero free boil kaya. Kasi pag hilaw, sayang, didikit sa buto. Pag ganito nilaga, magagamit pa yung broth niya. Pa-cool down natin, lagay sa freezer. Pag nagluto tayo, magagamit pa natin siya. So ito naman yung sauce niya. Ito yung panimpla. Yung sauce naman, lang yan, yogurt, mayonnaise, garlic paste, lemon, konting asin. Ito naman yung tortilla wrapper. Shawarma wrapper. Tingnan mo. May white, may red. Ito, semi-spicy, pero hindi naman talaga spicy. Ganito siya. Tortilla. Pwede rin tinapay. Ganun, depende.
Ay, nalamig na yung ating chicken or na-cool down na. Kailangan na natin siyang himay-himayin hanggang sa matapos. Himay-himayin natin. Tignan mo yung butter. 2.5 kilos. Niwa-hiwa ko siya. Ilalagay ko siya dito sa tupper. Unsalted butter yan. Nilabas ko siya kasi maghiwa-hiwa na naman ako. Ilagay ko sa Tupperware. Hugasan ko lang yung Tupperware. At ayun. Sabay na natin yung butter dyan. At sinindihan na natin yung kalan at ating mekos. Huwag na tayo mag-add ng oil kasi mayroon ng butter. Pwede na. Pero hindi na, para hindi masyadong manantika. At ayun, nalusaw na yung butter. Ilagay na natin yung mga paninda. Tuloy lang sa paghalo hanggang sa ma-mix at sa ma-melt yung ating mga condiments. Tuloy lang. Medyo nakakangawit kasi nga. Mix lang talaga kasi madali lang siyang masunog kasi butter yung nilagay pati natin. Kaya huwag nating tigilan sa paghalo hanggang sa ma-mix yung mga condiments, malusaw siya bago natin hinaan yung apoy at i-in natin ng mga 20 minutes, 25 minutes kasi nga 30 minutes lang yung full boil natin sa chicken. Hayaan natin siyang mag-in. Mag-prito ng patatas dahil hindi lang basta shawarma. Lalagyan din natin ng patatas. Ganon. Kita mo naman, winisil-wisilan lang yung trabaho. Kala mo lang, simpleng shawarma pero napakahirap gawin. Mauubos din yung oras mo. Mapapagod ka rin, ilang oras ka nakatayo dyan. Sa bagay, pag naman, uupo ka, pwede ka po. Pag na lahat. Kaya ganun, mahirap ang trabaho abroad, hindi madali. Kaya tiis-tiis lang. Kaya kung sa atin sa Manila hindi tayo masyadong ng trabaho, nag-iintindi dito, kailangan mong itudo yung trabaho mo kasi nga syempre nasa ibang bansa ka no, nag-a-adjust ka. Hindi naman yung sila mag-a-adjust sa'yo, ikaw ang mag-a-adjust. Kasi matamis-tamis, fresh baga. Mag-init muna tayo ng mantika. Okay, finish. Update ko na kayo pag-ibig mo. Shawarma. Habang iniinit natin ito na yung ating patatas. Lagay tayo ng konting yogurt. After 15 minutes sa apo yung ating shawarma, habang maghiwa tayo ng patatas, magpainit na rin tayo ng mantika, ilalagay na natin yung yogurt. I-mix-mix lang natin. Sayaan lang na ulit natin ng 5 to 10 minutes. Tapos i-off lang natin, i-pour down natin yung ating shawarma. Ganun lang ang aking paraan ng pagluluto ng shawarma.
At ayun, tapos na ang ating patatas. At na-cool down na rin ang ating shawarma. Kaya mag-start na tayo plating. Of course, susot na tayo ng guantes. Tsaka nakaon na rin pala yung aking initan doon sa ipitan ng tinapay doon sa likod. Unahin natin ilagay yung, syempre, ang ating sauce, mayonnaise, no? Ang ating shawarma sauce. Tapos isunod natin yung ating shawarma. At diyan na natin ilagay yung patatas sa ibabaw. Kung kung may gulay or ganon, pwede maglagay, pero ayaw ng mga alaga ko ng gulay, ganyan lang. Pero sometimes maglalagay ako ng yung lettuce lang, pero wala kami ngayon. Kaya yan lang, patatas lang, chicken at saka patatas. White yung inuna natin. Yan yung sa aking alagang bunso kasi isa lang yung available sa kanya. Ganyan yung natitira nating patatas na nilagay sa loob. Ilagay din natin dyan konti sa gilid ng pagkain nila. Yun yung sa alaga ko, isa lang. Tapos sumunod sa yung isa pa, 2 piraso. Yung sa kanya plus yung diced na patatas. Yung white dyan sa akin yan. Syempre no, kailangan naman. Titikim din tayo. Tikman din natin yung luto natin. May natira pang patatas kaya nilagay ko na lahat dyan sa ibabaw. Nagtira lang ako sa akin ng 4 na hiwa siguro. Malinis yung kamay ko Yun lang naman ginagawa natin. Hindi naman tayo naghawak ng iba. Ayun. Tapos syempre sisimutin pa nga natin yung didikit ganon tayo hindi tayo pwedeng makakasaya ng pagkain, ang daming taong nagugutom. Maglalagay na lang tayo ng ketchup. Dati ayaw ko talaga yung mga pagkain na ganito kasi sa amoy ba yung mga condiments na pero ngayon masarap din pala yung sila kinakain ko na rin. Dahil nga Pinay tayo, may kanin talaga. At saka yung sabaw nung kumuha ako, ininit ko, yung sabaw nung manok. O, di ba? Busog na busog ka, may kanin ka na, may sabaw ka na, may chicken ka pa.